Patuloy na tinatarget ng Ukraine ang mga oil refinery ng Rusya nang walang hadlang at mabilis na nadaragdagan ang epekto ng mga pag-ataking ito. Ipinapakita ng datos na opisyal nang pumasok ang sektor ng enerhiya ng bansa sa pinakamatinding krisis nito sa loob ng mga dekada. Bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang kapasidad ng oil refining. Ang mga export ay naging maliit na bahagi na lang ng dati nilang antas at lalong lumalalim ang mga bitak sa mismong pundasyon ng ekonomiya ng Rusya na nagtutulak sa bansa palapit ng palapit sa puntong wala nang balikan. At habang tumitindi at dumadalas ang mga pag-atake ng Kyiv, napipilitan ng Moscow na gumamit ng mas desperadong mga hakbang sa mahina nitong pagtatangkang kontrolin ang krisis. Pero bago natin tingnan ang atarantang tugon ng Kremlin, mahalagang maunawaan kung gaano kaseryoso ang sitwasyong ito. Noong 2020 at 2021, bago nagsimula ang digmaan, ang malawak na network ng mga oil refinery ng Rusya ay regular na nagpoproseso ng mahigit 5 milyong bariles ng krudong langis bawat araw. At minsan ay umaabot pa sa halos 6 na milyon. Nakakagulat, kahit nagsimula na ang digmaan, nagpatuloy pa rin ang trend na ito. May mga pagkakataon na bumaba tulad ng ilang bahagi ng 2022 kung saan panandaliang bumaba sa mas mababa sa 5 milyon ang kabuuang bilang ng mga bariles. At sa mga huling bahagi ng 2025 nang pinaigting ng mga puwersa ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa mga refinery ng Rusya. Sa pangkalahatan, gayunpaman, nagawang magpatuloy ng Rusya sa paggawa ng napakaraming langis sa buong panahon ng labanan at nag-e-export sila ng malaking bahagi nito upang matustusan ang patuloy na tumataas na gastos ng kanilang digmaan laban sa Ukraine. Pagdating ng 2026, gayunpaman, mas lalo pang lumala ang mga bilang na iyon. Pagsapit ng Abril, bumaba na ng husto ang araw-araw na antas ng pagproseso ng langis sa mas mababa pa sa 5 milyon. Pagsapit ng Hulyo, ayon sa datos mula sa nangungunang kumpanya ng pagsusuri sa industriya ng enerhiya ng EA Analytics, bumaba ito sa mas mababa pa sa 4 na milyon, kung saan iniulat na ang Rusya ay nagpoproseso na lamang ng 3.9 na 1 milyong bariles ng krudo bawat araw. Iyan ay 1.4 milyong bariles kada araw na mas mababa kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito na ang pinakamababang antas ng pagpoproseso ng langis na naranasan ng Rusya sa mahigit 2 dekada. Kailangan pa nating balikan ang Marso 2005 para makakita ng mas mababang bilang at lalo pa itong lumalala. Sa katunayan, nagiging kahiya-hiya na ang mga numero para sa mga opisyal ng Rusya kaya tumigil na sila sa paglalatala ng kanilang istatistika ng mga refinery. Sa kabutihang palad, marami pa ring open source data tulad ng mga satellite image ng mga oil field at storage tank. Pati na rin ang mga real-time na tool sa pagsubaybay ng daloy ng kargamento na nagbibigay daan sa mga kumpanya tulad ng EA Analytics na maasahang matantiya ang pinakabagong antas ng pagpoproseso ng langis. Ayon sa kanilang pagsusuri, humigit kumulang 3.8 milyong bariles kada araw ang naproseso ng Rusya noong Hunyo. Maaring mukhang malaki pa rin ang 3.8 milyon. Pero kung ikukumpara sa halos 6 na milyong bariles, ilang taon lang ang nakalipas. Isa itong matinding pagbagsak at lahat ng ito ay dahil sa kahangahangang pagsisikap ng Ukraine sa paghahanap, pagtukoy at pag-atake sa maraming refinery ng Rusya. Maagang napagtanto ng mga commander ng Kyiv na hindi nila kayang manalo sa digmaan sa mga frontline. Sa halip, ang pinakamagandang paraan para makamit ang kahit anong tagumpay ay gawing sobrang hirap para sa Kremlin na ipagpatuloy ang digmaan. Para magawa yon, kailangan nilang gawing kasing magastos hanggat maaari ang labanan. At ang pinaka-epektibong paraan para gawin yon ay ang targetin ang gulugod ng ekonomiya ng Rusya, ang industriya ng langis nito. Kahit noong 2022 pa lang, kahit na sobrang limitado ang mga resources at may iba pang mga pagsubok, nagawa pa rin ng Ukraine na umatake sa mga refinery ng Rusya ng 3 beses sa magkakahiwalay na pagkakataon. Umabot sa 13 ang bilang ngayon noong 2023 na isang makatuwirang pag-unlad. Pero hindi pa rin sapat para magdulot ng seryosong pangmatagalang pinsala sa infrastruktura ng enerhiya ng Kremlin. Noong 2024, talagang nagsimula ang kampanya ng malalayuang pag-atake kung saan nagtala ang mga pwersa ng Ukraine ng 92 matagumpay na pag-atake laban sa mga pasilidad ng langis ng Rusya. Noong 2025, mas pinalawa pa nila ito na umabot sa 138 na pag-atake sa kabuuan. At ang bilang para sa 2026 ay inaasahang mas mataas pa pagdating ng pagtatapos ng taon. Pero hindi lang ito tungkol sa dami ng mga pag-atake, kundi pati na rin sa tindi ng mga ito. Ang mga naunang pag-atake ay kadalasang gumagamit ng medyo maliliit na long-range na drone na may magagaan na warhead na kayang magpasimula ng mga sunog at pagsabog pero hindi naman sapat ang lakas para magdulot ng pinsalang kayang magpatigil sa operasyon ng mga oil refinery ng matagal na panahon. Pero sa ngayon, mas malakas at mas iba-iba na ngayon ang mga sandatang panghimpapawid na maaring pagpilian ng Ukraine. Kabilang na ang mga pinahusay na UAV, katulad ng Farpoint FP, FP-1 na kayang lumipad ng mas malayo at magdala ng mas maraming pampasabog kaysa dati. Kasama na ang mga misil tulad ng FP-FP5, Flamingo. Hindi lang yon, mas naging eksakto at mas planado na rin ang mga pag-atake ng mga drone team ng Ukraine. Noon, ang mga naunang pag-atake ay nakatuon lang sa pagpapalipad ng isa o higit pang drone na makalusot sa depensa ng Russia at ipalipad ito diretso sa kahit anong bahagi ng refinery. Hindi masyadong iniintindi ng mga drone operator noon ang paghahanap at pagtama sa mga partikular na estruktura. Ang gusto lang nila ay makapinsala kahit papaano bago mapabagsak ang kanilang UAV. Pero sa 2026, mas naunawaan na ngayon ng mga UAV crew ng Ukraine kung paano gumagana ang mga refinery ng Russia.
Mas madali na nilang nakikilala ang pinakamahalaga at pinakamahalagang bahagi ng malalaking complex na ito, tulad ng mga secondary processing unit na responsable sa pagproseso ng mabigat na langis upang maging mas magaan at mas mahalagang produkto tulad ng diesel at jet fuel. At sinasadya nilang targetin ang mga elementong ito upang matiyak na magiging epektibo at malaki ang epekto ng kanilang mga pag-atake. Napakahalaga nito. Noong 2024, ang pag-atake ng drone ng Ukraine sa isang tangke ng imbakan ng gasolina ay maaaring mukhang kamangha-mangha sa kamera na may usok at apoy na pumupuno sa hangin. Pero madalas na nagagawa ng Russia na panatilihing tumatakbo ang mismong refinery at maayos ang pinsala sa loob lamang ng ilang linggo. Sa 2026, gayunpaman, ang mga long-range strike ng Ukraine ay hindi lang basta kahanga-hanga sa itsura. Mas makapangyarihan at mas eksakto na ang mga ito kaysa dati. Tinatamaan halos palagi ang pinakamahina at pinakamahalagang bahagi ng mga refinery na ito. At dahil mas madalas na ang mga pag-atake ng Ukraine at mas malaki ang pinsalang dulot ng bawat isa, umabot na sa puntong hindi na kayang sabayan ng Kremlin. Wala itong sapat na air defense para protektahan ang napakaraming pangunahing refinery nito. At wala rin itong pondo, resources o manpower para maayos ng maayos ang mga ito pagkatapos ng bawat pag-atake. Bilang resulta, ayon sa mga bagong pagtataya, higit 30% ng aktual na kapasidad ng pagre-refine ng Russia ang napatigil na ng kampanya ng Ukraine. At humigit kumulang 45% ng nominal na kapasidad nito. Marami sa mga pangunahing refinery ng bansa ay bahagyang hindi gumagana at ang ilan ay hindi na talaga makapag-operate. Halimbawa, ang Storva Refinery na matatagpuan sa lungsod ng Nizhny Novgorod mahigit 200 milya sa silangan ng Moscow at mga 500 milya mula sa hangganan ng Ukraine ay ilang beses tinamaan ng mga drone ng Ukraine noong 2026 at hindi na gumagana mula pa noong huling bahagi ng Mayo ayon sa thermal infrared satellite imagery na nakuha ng Aleman na intelligence firm na Constella. Ganito rin ang nangyayari sa marami pang refinery ng bansa sa mga lugar tulad ng Moscow, Kiriishi, Ryazan, Volgograd at Yaroslavl. Ilan lang sa mga halimbawa. Kahit sa Omsk na tinatayang 1,500 at 50 milya o 2,500 kilometro mula sa Ukraine. Isa sa pinakamalalaking refinery sa Rusya ang nawala ng 75% ng kapasidad ng produksyon matapos ang isang pag-atake noong unang bahagi ng Hulyo. Habang may mga ulat na nagsasabing nagawa ng Rusya na ayusin ang ilan sa mga pinsala, isang malaking bahagi ng kagamitan ng refinery ay nananatiling hindi gumagana. Marami ring maliliit na pasilidad ang hindi rin tumatakbo sa ngayon, habil sa matinding pinsala sa kanilang mga pasilidad ng produksyon at mga tangke ng imbakan. At kahit na sinusubukan ng Rusya na ayusin ang mga mas mahalaga at mahalagang bahagi ng kanilang infrastruktura, ang mga linggong pagsisikap ay maaaring masayang sa isang iglap lang dahil sa mga drone ng Ukraine. Ang Kirishi Refinery, halimbawa, ay tinamaan ng Ukraine noong Setyembre ng 2025, pagkatapos ay muli noong Oktubre, 2 beses noong Marso 2026, pagkatapos ay muli noong Mayo, at isa pang beses noong Hulyo. Ang Tuapse Refinery sa Krasnodar Krai ay nakaranas din ng kaparehong kapalaran. Ilang beses na tinamaan noong 2024, 2025 at 2026. Sa pagitan ng mga pag-ataking ito, sinubukan ng Rusya na ibalik ang mga refinery na ito sa pinakamataas na kapasidad. Pero laging may mga bagong drone ng Ukraine na nag-aabang at handang patumbahin ulit ang mga ito. At kung mapapanatili ng Ukraine ang ganitong antas ng tindi, wala nang pag-asa ang Rusya na makabawi ng seryoso. Patuloy na bababa ang antas ng kanilang pagre-refine. Ang bilang ng mga bariles na kaya nilang iproseso bawat araw ay patuloy na bababa at ang kanilang krisis sa gasolina na opisyal na pinakamasama mula noong bumagsak ang Soviet Union ay lalo pang lalala. Mabilis nang nauubusan ng paraan ang Kremlin para makagalaw. Pero bago natin tingnan kung paano nila sinusubukang pigilan ng krisis, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mo pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa Military Show. Binubusisi namin ito ng ganito bawat linggo. Ngayon, ang unang tugon ng Rusya sa kampanya ng malalayuang pag-atake ng Ukraine ay magkunwaring parang walang nangyayari. Bihirang magkomento ang mga gobernador ng reyon at iba pang opisyal tungkol sa mga pag-atake sa oil refinery. Kadalasan ay minamaliit nila ang pinsalang nagawa at sa halip ay binibigyang diin ang bilang ng mga Ukrainian drone na napabagsak ng kanilang depensa. Ipinagbawal din ng mga otoridad sa karamihan ng bahagi ng bansa ang publiko na mag-post ng mga larawan o video online ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine at nagbanta ng multa at kasong kriminal sa mga lalabag. Iginiit ng mga opisyal na ginagawa ito upang hindi magamit ng Ukraine ang mga larawan ng mga refinery ng Russia bilang gabay sa kanilang mga susunod na pag-atake. Sa totoo lang, malinaw na isa itong taktika ng propaganda. Isa na namang paraan ng Kremlin para pagtakpan ang tunay na nangyayari at subukang panatilihing kalmado ang mga tao habang literal na nasusunog ang kanilang bansa sa paligid nila. Pagsapit ng tag-init ng 2026, lumala na ang sitwasyon hanggang sa punto na kahit ang mga nasa pinakamataas na antas ay hindi na kayang itago ang katotohanan sa masa. Dahil sa pag-abot ng produksyon ng langis sa pinakamababang antas, sunod-sunod na pagsabog at sunog sa 12-12 ng rehiyon at mahahabang pila sa mga gasolinahan sa buong bansa, ang Deputy Prime Minister ng Russia, si Alexander Novak, ay napilitang aminin ang tinawag niyang mga problema at kakulangan. Maging ang Pangulo, si Vladimir Putin, ay nagsabi,
Sa kasalukuyan ay may nakikita tayong ilang kakulangan. Bagamat hindi pa ito critical, sa isang panayam sa State TV nung unang bahagi ng Hulyo, pinagpatuloy ni Putin ang kanyang pahayag na ang bansa ay nakatuon sa mabilis at malakihang pagpaparami ng produksyon ng mga air defense system na kailangan para ipagtanggol ang mga refinery at iba pang mahahalagang bahagi ng infrastruktura. Sa kasama-sampalad para sa kanya, maraming ebidensya na nagpapatunay na ang mga air defense ng Russia ay hindi talaga sapat para harapin ang mga drone ng Ukraine. Ipinapakita ng satellite imagery mula 2022 pataas na maraming refinery ng Russia ang nilagyan ng iba't ibang depensa laban sa drone, mula sa mga protective net hanggang sa mga missile battery tulad ng S-300, S-400 at Pansir systems. Gayunpaman, wala sa mga hakbang na ito ang naging sapat para mapigilan ang mga pag-atake. Kahit na mapabagsak ng Russia ang ilan sa mga UAV ng Ukraine, hindi naman ito magastos para sa Kiev na gumawa lang ng panibago. At sapat na ang ilan lang sa mga ito na makalusot para makapagdulot ng milyong dolyar na pinsala sa isang iglap. Bukod pa rito, may hangganan lang ang bilang ng mga air defense system ng Russia. Hindi nito kayang protektahan ang bawat refinery ng sabay-sabay. At kahit gumawa pa sila ng mas maraming depensa, aktibong tinatarget at sinisira ito ng Ukraine ng regular. Sa katunayan, halos walang linggo ang lumilipas na walang ulat tungkol sa mga sistemang gaya ng S-400 na nalilipol na nagbubukas pa ng mas maraming puwang para makalusot ang mga UAV ng Ukraine nang walang panganib na matukoy o mapabagsak. Kahit ang Moscow, na sinasabing pinakaprotektadong lungsod sa buong Russia, ay nakaranas ng ilang drone strike nitong mga nakaraang buwan. Kaya, kahit ano pa ang sinasabi ni Putin, malabong biglang mapalakas ng Russia ang kanilang depensa sa anumang malaking paraan. Sa halip, halos tiyak na magpapatuloy ang mga pag-atake na pumipilit sa Kremlin na gumawa ng mas mahihirap na desisyon para maiwasan ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Napilitan na silang magpatupad ng total ban sa pag-export ng jet fuel at gasolina, pati na rin ang mga partial ban sa pag-export ng diesel, kung saan inamin ni Novak na pinag-iisipan na rin ang total ban sa diesel. Ang punong ministro ng bansa, si Mikhail Mishustin, lumagda rin ng isang kautusan noong unang bahagi ng Hulyo na nagpapahintulot sa ilang Russian refinery na ibaba ang kanilang production standards. Bago nito, sumusunod ang Russia sa Euro 5 standard para sa paggawa ng gasolina na ipinakilala ng European Union noong 2009 upang mabawasan ang mapaminsalang emisyon. Ngunit matapos ang kautusan ni Mishustin, may ilang refinery na bumabalik na ngayon sa mas lumang pamantayang Euro 3 ng gasolina na naglalaman ng mas mataas na sulfur content na nagdudulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan at mas mabigat na polusyon. May ilang ulat na nagsasabing pinag-iisipan pa nga ng Kremlin na payagan ang produksyon ng gradong Euro 2 na gasolina na ipinagbawal na talaga sa Russia mula pa noong 2013 at itinuturing na lubhang mapanghanib sa kalikasan. Ipinapakita lang nito kung gaano kalala ang ibinagsak ng bansa na handa itong bawiin ng mga batas at bumalik sa mga luma at lipas na pamantayan para lang mapanatiling umagos ang sapat na gasolina, mapatakbo ang mga truck sa kalsada at magpatuloy ang operasyon ng mga pabrika. Isa itong matinding paratang laban sa maling pamamalakad ng Kremlin sa mismong digmaan at sa krisis sa gasolina na sila rin ang may gawa. Samantala, ang mga mamamayang Ruso ay lalong nararamdaman ang epekto ng krisis na ito araw-araw. Maraming rehiyon sa buong Rusya ang nagpatupad ng sistema ng rasyon sa mga gasolinahan, kung saan ang mga mamimili ay maaari lamang bumili ng gasolina sa piling mga araw at sa limitadong dami bawat beses. Dahil dito, nagkaroon ng mahabang pila at pati na rin ng mga away habang tumitindi ang inis ng mga tao. Ang ilan sa mga Ruso ay napipilitang bumili sa mga nagbebenta sa black market at gumagastos ng napakalaking halaga para lang mapuno ang kanilang tangke ng gasolina upang makapagpatuloy sa pagbiyahe papasok sa trabaho o sa pagbisita sa mga kaibigan at pamilya. Sa ilang lugar, nagsimula na rin hikayatin ang mga tao na magtrabaho mula sa bahay upang hindi na nila kailangan gumamit ng maraming gasolina para sa kanilang mga sasakyan. At ang kilalang Russian search engine na Yandex iniulat na may mahigit 17,000 paghahanap para sa pariralang paano gumawa ng gasolina noong buwan ng Hunyo, habang lalong nagiging desperado ang mga karaniwang Ruso. At hindi lang sila ang nagpapakita ng senyales ng desperasyon. Noong huling bahagi ng Hulyo, lumabas ang mga ulat na ang Kremlin ay lumapit sa mga opisyal ng Kazakhstan. Nagtatanong kung maaari nilang iproseso ang langis para sa Russia. Sa madaling salita, mga ngahulugan nito na ipapadala ang langis ng Russia sa mga pasilidad ng Kazakhstan para iproseso. Pagkatapos, magkakaroon ng karapatan ng Kazakhstan na ibenta ang bahagi ng gasolina sa kanilang sariling lokal na merkado bago ibalik ang natitira sa Russia. Kinumpirma ng mga kinatawan mula sa Ministry of Energy ng Kazakhstan na nagkaroon nga ng pag-uusap. At kahit na hindi pa tinutukoy ang eksaktong detalye ng kasunduan tulad ng dami at mga komersyal na termino, ang mismong ideya na maisipan ng Moscow na humingi ng tulong kay Astana ay lubang nakakahiya para sa Kremlin. Kahit kabilang sa 10 pinakamalalaking bansa sa mundo, ang Kazakhstan ay maliit pa rin kumpara sa laki ng Russia. Ang GDP nito ay malayo kung ikukumpara sa Russia. At sa loob ng mga dekada matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, ang Kazakhstan, tulad ng iba pang dating estado ng Soviet, ay kinailangang umasa ng husto sa Russia para lang mabuhay. Ngayon, nagkakapalit na ng papel. Ang Russia na ngayon ang napipilitang magmakaawa sa isang mas maliit at mas mahirap na bansa para tulungan itong mapanatiling buhay at buo ang industriya ng enerhiya nito. Hindi lang ito basta nakakahiya para sa rehimen ni Putin. Isa rin itong napaka-hindi epesyenteng estratehiya.
Kung itutuloy nila ang planong ito, kailangang sagutin ng Russia ang gastos ng pag-export ng krudong langis nito papuntang Kazakhstan at magbayad sa mga kumpanyang Kazakstani para iproseso ito at pagkatapos ay asikasuhin ang lahat ng komplikasyon sa lohistika na kaakibat ng pag-angkat muli ng pinrosesong gasolina at diesel pabalik sa kabila ng hangganan bago ito ipamahagi sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Lahat ng ito ay mangangailangan ng oras, pagsisikap at higit sa lahat pera. Ang pera ay isang bagay na talagang pinoproblema ngayon ng Kremlin. Nasa alanganin ang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Hindi matanggap ang pagkatalo. Patuloy na ibinubuhos ni Putin ang bilyon-bilyong pondo sa digmaan laban sa Ukraine. Kahit na patuloy na bumababa ang kita mula sa langis at gas. Na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng federal na budget ng Russia na nakaranas ng 30% na pagbagsak sa unang 5 buwan ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Matindi ring naapektuhan ang ekonomiya matapos ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga bodega ng wild berries na kilala bilang katumbas ng Amazon sa Russia at kumakatawan sa mahigit kalahati ng online na benta sa bansa. Tinatayan ng mga analyst na umabot sa 215 hanggang 280 bilyong rubles ang mga nalugi dahil sa mga pag-atake, 2.7 hanggang 3.5 bilyong dolyar, kung saan ang mga nagbebenta na nakikipagtrabaho sa marketplace ang pinakanalugi. Ang pagpapanumbalik ng mga nasirang pasilidad ay maaaring gumastos pa ng karagdagang 62.5 hanggang 80.8 bilyong rubles o 700 at 70 milyon hanggang 1 bilyong dolyar. Bagamat sinabi ni Tatiana Kim, ang tagapagtatag ng RVB, na may insurance ang mga bodega, hindi sakop ng mga pulisya ang panganib ng mga pag-atake ng drone. Ang kumpanyang ito ay isang malaking manlalaro sa ekonomiya ng Russia at kumukuha ng mahigit 5% ng buong lakas paggawa. Kasama ng kapwa online retailer na Ozon, bumubuo sila ng humigit kumulang 8.5% ng pambansang gross domestic product. Kaya sa pantutok sa wild berries, hindi lang basta nasisira ng Ukraine ang isang kumpanyang nagsusupply sa mga sundalong Ruso ng armor, piyesa ng drone at iba't ibang kagamitan militar. Unti-unti rin itong inuubos ang pondo ng Kremlin, binababasan ang dami ng pera na umiikot sa ekonomiya at itinutulak ang bansa papalapit ng papalapit sa tila hindi maiiwasang resesyon. Lahat ng economic indicator ay tumuturo sa maling direksyon para sa Russia at lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na lalo lang itong lalala mula ngayon. Sa katunayan, kahit pa umupo si Putin sa mesa ng negosasyon na yon at pumayag na tapusin ang digmaan, maaaring huli na para makabawi ang Russia mula rito. Malaki ang posibilidad na dumanas ang bansa ng pagdurusa at paghihirap sa mga susunod pang taon, maging sa mga susunod na salinlahi, lahat dahil sa kayabangan ng isang tao. Maaari mong malaman pa kung gaano kalala ang sitwasyon sa video na ito na tumatalakay kung paano isinasagawa ng Ukraine ang mapaminsalang mga drone strike sa mga base ng himpapawid ng Russia na winawasak ang ilan sa pinakaimportante at pinakamahahalagang kagamitang panghimpapawid ng Kremlin. Bilang alternatibo, panurin mo ang video na ito para makita kung paano binabawi ng isa sa mga kumpanya ng drone ng Kyiv ang bentahe laban sa mga UAV na pinapagana ng jet ng Russia. At sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show kung sabi kang makakita ng mas marami pang mga breaking news report at mas insin at detalyadong pagsusuri ng mga pinakabagong kwento mula sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mga labanan sa buong mundo.